of the nation. Huli kamang lalaking ito na nagtangkang magputol ng kawad sa parking area ng isang mall sa Antipolo, Rizal. Pero biglang kumislap ang nakalaylay na kawad habang pinuputol niya ito gamit ang plais. Sa gulat ng lalaki, nabitawan niya ang plais at umalis. Hindi pa nakikilalang lalaki at hindi pa malinaw kung anong pakay niya sa kawad. Kung kailan araw ng mga puso, basag ulo ang nanaig sa isang motor show sa Misamis Oriental. Ang sinasabing ugat ng gulo, isang lalaking lasing umano at naghahanap ng away. Panoorin ng hulikam na kuyog sa report ni Darlene Kai. Isang malakas na suntok na sinundan ng sunod-sunod na sipa. Hindi natigil ang pag-ulan ng mga kamao at paa kahit may pulis nang umaawat. Ang bugbuga nangyari sa gitna ng isang event ng mga tri-cab o tricycle sa Tagoloan, Misamis Oriental gabi ng Sabado, Valentine's Day. Ayon sa uploader, ang lalaking binugbog ay siya raw ng gulo at lasing pa. Nagsimula raw ang gulo nang pumasok siya sa Tagoloan Dome at tila naghahanap pa ng away. Nang wala raw pumansin sa kanya, doon na siya ng gulo. Mas nanggigil daw ang lalaki nang may sumigaw na pusasan siya. Hanggang lalo na siyang kinuyog. Sa huli, nabuwag din ng mga pulis ang kuyog at dinala nila sa police station ng suspect na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Itinigil ang event dahil sa kaguluhan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan ngayon kung sino ang lalaking chinap-chop at isinilid sa drum na nadiskubre sa Maynila. Binabad pa siya sa kimchi sauce para hindi raw maamoy. Babala po, sensitibo ang report na ito ni Danuting Kuko. Kumpleto pa ang katawan ng chinap-chop na lalaki na natagpuan sa San Nicolas, Maynila nang i-reconstruct ito ng scene of the crime operatives. May saksak ito sa leeg, may lubid sa putol na mga braso, may bakas din ang pagkakatali sa mga paa. At tila nasa 6 na oras pa lang napatay nang matagpuan kagabi. Sa estimate ng ating forensic unit, nasa 35 to 40 years old dito. Wala tayong nakitang mga identification, wala rin tayong nakitang mga body marking o kaya mga tattoo. Ang chop-chop na lalaki natagpo ang nakaplastic at nakasilid sa plastic drum. Ang drum ay binenta ng isang lalaking sakay ng utility van sa isang mangangalakal. Ikinarga naman niya ang drum sa kariton at itinulak pababa ng Delpan Bridge. Yung isang kalakal boys po na pinagtapunan nung isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Kasama ring nakasilid sa drum ang mga bote ng red sauce o paste at sa investigasyon ng pulisya, natukoy nilang kimchi ito. Hindi natin alam kung purpose yun para hindi maamoy, para matakpan yung amoy ng katawan ng ating biktima. Bumuo na ng Special Investigating Team ang Manila Police District. Marami na rin silang nakalap na salaysay ng mga saksi pero hindi muna idinetalye. Aalamin kung sino ang biktima, sino ang pumatay, saan siya pinaslang at bakit kailangan pang i-chop-chop. Hawak na rin ng pulisya ang drum. Titingnan din kung makatutulong sa investigasyon ang marking sa drum kung saan nakasaad ang manufacturer, origin na Indonesia, manufacturing date at expiry date. Tinetrace na rin ang nangyari sa drum pati sa sasakyang nagdala sa drum bago at pagkatapos itong makita sa lugar. Danating Kongko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ni beauty queen actress Michelle D ang internet personality na si Sian Gaza at 4 na iba pa na social media pages. Inihain ni D ang reklamong cyber libel sa NBI Cybercrime Division kanina. Ang asunto ay bunsod ng umano'y pagpapakalat ng mga maling impormasyon at fake news laban sa kanya, kabilang ang alegasyong nag-ibang bansa siya para tumakas. Pati raw ni D na isa siyang public figure pero ibang usapan na raw kung mali at nakakapanirang impormasyon ang kumakalat. Sa kanyang social media post, sinabi ni Sian Gaza na damage control umano ang paghahabla sa kanya ni D ng libel para daw malihi sa kanyang issue at mailayo sa akusasyon sa kanya ng isang driver ng umano'y pambubugbog at pagkulong. Dati nang itinanggi ni D ang paratang ng driver. Handa raw ang palasyo na makipagtulungan sa Interpol bilang pagtupad sa ating obligasyon matapos isiwalat ng ICC prosecutors ang listahan ng anilang mga co-perpetrators sa Duterte drug war
kabilang sina Senator Bongo at Bato de la Rosa. Nangangahulugan kayang may ilalabas ng arrest warrant laban sa kanila? Narito ang report ni Ivan Mayrina. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we've cooperated with the Interpol. Pagtupad sa obligasyon sa Interpol at hindi pagsuko ng ating soberanya. Ito ang katwiran ng Malacanang nang matanong kung muli bang makikipagtulungan ang Pilipinas matapos tukuyin ng ICC prosecutors sina Senador Bongo at Bato de la Rosa bilang co-perpetrator umano sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Si Goma ring itinanggi alegasyon. Walaan niyang kaugnayan ng mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant Alcalde noon ng Davao City. Administrative at clerical lang daw at hindi konektado sa police o operational matters ang kanyang mga responsibilidad noon. Wala rin daw inutos sa illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte. At hindi rin naman daw siya susunod sa anumang illegal na utos mula kanino man. Nakita pang dumalo si Go sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng ayuda sa mga nasunugan sa Davao City noong Biyernes. Si Senador de la Rosa mula Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado pero paminsan-minsan ay nagpo-post sa social media. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC prosecutors. Nabanggit niya na handa siyang humarap sa anumang kaso pero sa hukuman lang sa Pilipinas. Para sa ilang senador, hindi pwedeng arestuhin ang kanilang kabaro sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Pero kung nasa labas ng Senado, pwede kayang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Duterte. I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na exhaust yung remedies dito. Similar principles should apply. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anong mga arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede anyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang at pag-aaralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Dati nang may dokumento mula ICC na nagsasabing may mga kasabot umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Pero ngayon lang ipinakita ang kanilang pangalan sa mga dokumento. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti, ang pagsasapubliko ng mga pangalan ay maaaring para mas klarong maipaunawa sa publiko ang ICC case si Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa una, utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense. Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Hindi pa nangangahulog ang may nilabas ang arrest warrant. Sakaling maglabasan yan, mainam na sundin ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Ang kaso, kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Dati nang sinabi ng DOJ, gusto nitong hintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa pagkwestiyon ng mga anak ni Duterte sa naging proseso ng pag-aresto sa kanya. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabasa na ng sakdal sa malversation si dating Senador Bong Revilla. Pero dahil di tumugon sa sakdal, Sandigan Bayan ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Si Senator Jinggoy Estrada naman at 4 na dating opisyal ng DPWH, pinigilan ngayong umalis ng bansa sa bisa ng precautionary whole departure order ng Korte sa Maynila. May report si Joseph Moro. Tulad sa kaso niyang Graph, wala ring tugon si dating Senador Bong Revilla sa isinakdal sa kanyang malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sandigan Bayan 3rd Division na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information.
Not guilty naman ang tugon ng kapwa-akusadong si Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan. Nabasahan na ng sakdal ang dalawa matapos maantala ng ilang beses dahil sa mga inihain niyang mosyon. Pinagbigyan ng korte ang isa sa mosyon ni Revilla na umapela sa ombudsman para imbestigahan muli ang kaso laban sa kanya. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Nagbigay ang Sandigan Bayan sa ombudsman ng 60 araw para resolbahin ang mosyon ni Revilla. Giit ng korte, wala itong epekto sa inilabas na arrest warrant at paggulong ng kasong malversation kaya tuloy ang pre-trial sa March 6. Naglabas naman ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 52 para kay Senador Jinggoy Estrada at mga dating opisyal ng DPWH na dating Secretary Manuel Bunoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineers Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Kaugnay yan sa reklamong plunder na sumasailalim pa sa preliminary investigation ng Justice Department. Sabi sa dokumento may probable cause para paniwala ang aalis sila ng bansa para matakasan ang pag-aresto at pagpapanagot sa kanila. Please note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinusubukang kunin ang panig ni Estrada, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Naghain naman ng counter-affidavit o kontra sa salaysay si Bunoan. Natanong siya kung pupunta siyang Amerika kung saan nagpapagamot ng kanyang misis. So are you planning to leave for the US po ba? Kaya mas maaga? Ano sir? Sir, kailan po alis niyo sir? Hindi pa ko alam. Pero nakapagpaalam na kayo sir? Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam po. Bayag naman po. Inaalam pa ng GMA Integrated News sa DOJ kung pinayagan ngang umalis si Bunoan. Nais naman ng DPWH na makasuhan at makulong din si Curly Discaya kaugnay sa Monoy Ghost Project sa Davao Occidental. Nagmanifest na ang DPWH sa Ombudsman para silipin ang kaugnayan ni Curly. Kasama sa sinumite ang affidavit na magpapatunay na gaya ng misis niyang si Sara, beneficial owner o may-ari rin si Curly ng kumpanyang Dawit sa mga anomalyang proyekto. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Nakadetain si Curly sa Senado matapos ipakontempt. Nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail si Sara. Hiningi namin ang panig ng kampo ng mga Discaya pero tumangging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilan sa celebrity dance stars sa Stars on the Floor Season 2, ipinakilala na. Isa riyan si sex bomb member Sugar Mercado. Ready na ring magpakita ng dance moves sina Paul Salas at Rocco Nacino. Sasabak din sa dance floor ang Filipina-Argentinian member ng K-pop dance group na si Shanti. Next week, i-reveal ang isa pang celebrity dance star na hahataw this season at ang makakakulab nilang Christopher Martin, Healthy for the Heart ang Valentine's Day celebration. Sumabak siya sa duathlon sa Cavite at nag-first place sa kanyang age category. Dating PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Will Ashley, Ralph De Leon at Brent Manalo gaganap na Fernandez Brothers sa The Secrets of Hotel 88. Nakatulong daw sa kanilang chemistry ang pagsasama nila noon sa bahay ni Kuya. Mapapanood ang The Secrets of Hotel 88 na collaboration ng GMA Network at ABS-CBN Studios simula March 2, 9:35 p.m. sa GMA Prime at pwede ring i-stream sa iWant. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang oras na lang, Year of the Fire Horse na. Nagtatawag na ng swerte ang ilan nating kababayan. Sa Binondo, mga lucky charms sa tikoy ang hanap ng marami. Narito ang report. Sisipa na ang Year of the Fire Horse. Para sabayan ang paglarga niyan ngayong Chinese New Year, pampaswerte ang habon ng marami sa Ongpin Street. Para maambunan ng blessing ng Chinese New Year. Naniniwala kayo, nasuswertehin kayo. Apo.
Siswertehin sa lahat ng bagay, sa health nga. Importante yung health, tsaka pera. Good health ng family. Tsaka sana makapunta na ako ng US. Eto, blueberry, papaswerte, mga ganyan. Mga bilog-bilog na prutas. Bilog-prutas. Para ma-experience din yung Chinese New Year. So obviously part of that is yung tikoy. Pero pansin ng ilang nagtitinda, tila di pa sumisipa ang benta ngayong bisperas. Ngayon po matumal. Baka bukas po swerte na po kami, mabili na po kami bukas. Meron ding nakabuenas. Salamat sa kanilang improvised lion dance. Dahil sa okasyon, dinarayo ang Chinatown. Patok sa mga turista ang Binondo Church at Plaza Lorenzo Ruiz. Bantay sarado ang mga pulis. Sarado naman ang ilang kalye kaya may pagbigat sa traffic. Ready to kickstart the year na rin ang isang Chinese temple sa Cebu City na tadtad ng makukulay na lanterns. Dahil Year of the Fire Horse, kabayo ang kanilang center of attraction. May mga naka-Chinese traditional attire. Hindi rin nawala ang Lucky Charms at Wishing Tree. Isang lingong selebrasyon naman ang inihanda ng Iloilo City. Puno ng lantern ang paligid ng downtown area. Ramdam na ang selebrasyon sa pagsisimula ng kanilang lion at dragon dance. Sa Biyernes, February 20, ang Grand Cultural Show sa Iloilo Freedom Grandstand. Mabenta rin ang mga tikoy, fortune cookies at iba pa sa shopping area ng Bacolod City para sa pagdiriwang nila ng Chinese New Year na tinatawag na Bacalaudiat. Chinese delicacy din tulad ng hopya, tikoy ang dinarayo sa Davao City. Kung ang ibang hiker ay nagdarasal na huwag maulanan sa trail, ang mga umakyat sa isang bundok sa Albay, inaabangan ng pagbuhos ng ulan para maambunan ng grasya ng isang mahiwagang talon. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Sa paanan ng Mount Masaraga sa Amptic, Ligao City, Albay, may isang hiwaga na hindi araw-araw nagpapakita. Isang talon na naglalaho. Tinatawag itong Vanishing Falls. Mula sa jump-off point sa Barangay Amptic, aabuti ng 3 hanggang 5 oras ang pag-akyat sa bundok. May ilang bahaging matarik, madulas o halos 70 degrees ang slope o dalistis. Habang humihirap ang trail, tumitindi rin ang pananabik. Magpapakita kaya ngayon ang mahiwagang talon? Karaniwan daw makikita ang Vanishing Falls kapag tag-ulan o ilang oras matapos umulan ng malakas. Sa tag-init, maaaring manipis o tuluyang mawala ang agos nito. Pero ngayon, matapos ang ilang oras na akyat, pagtuntong sa huling bahagi ng trail, maririnig ang mahinang ugong. Palatandaan na nagpapakita ngayon ang talon. Habang pababa na, doon na kami nagdadasal na pagdating namin sa baba, mag-appear yung falls. Sabi namin sana umulan, sana lumakas yung ulan. Habang tinatanaw ang Vanishing Falls, tila humihinto ang oras. First time ko makakita ng ganong falls. Para siyang curtain falls. Yun parang bihira mo lang makakita ng ganon na falls. Ipinararamdam ng kalikasan na minsan kailangang pagsumikapan ang pagtuklas sa itinatago nitong kariktan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, inanunsyo ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin na patay na ang ginang na February 12 pa nawawala. Sa kanyang post, nagpaabot ng pakikiramay si Lazatin sa mga kaanak ni Maria Teresa Mamak. Handa raw magbigay si Lazatin ng pabuyang 200,000 piso para sa impormasyong makapagtuturo sa salarin. Batay sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, nakita ngayong hapon si Mamak na ibinaon sa isang hukay sa bakuran ng kanyang bahay. Tumanggi ang pamilya na magbigay ng pahayag, bagamat kinumpirma nilang si Mamak ang nasa hukay. Suot din daw nito ang damit noong huli siyang nakita. Noong Huwebes, February 12, nakita pang nakauwi si Mamak sa kanilang bahay habang sakay ng MPV. Bandang alas 7:30 noon, nang may tila sigaw na narinig sa CCTV ng kanilang bahay. May nakita ring mga bakas ng dugo sa pader at ilang gamit sa kanilang bahay. Noong Sabado, natagpo ang abandonado sa Plaza ng Bayan ng Magalang ang sasakyan ng biktima.
Hindi pa mahanap ang driver ng pamilya ng ginang na huling nakita sa CCTV ng compound noong ding February 12. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.